So, mga simpleng paraan upang kaadikan at palagi kang hanapin ng isang lalaki. Yes, mga girls, mga kamamay, kung kayo man ay may asawa, may jowa, may partner, at hanggang ngayon nakakalabuan pa rin kayo, o kaya naman, okay naman kayo sa inyong relasyon, pero parang palaging boring. Okay, ang gusto nyo, hanapin kayo. Ang gusto nyo, sila naman yung maging needy sa inyo. So ngayon sa video po natin ito mga girls, mga kamamay, pag-usapan natin kung ano ba yung mga step-by-step procedure na maaari mong iparamdam, gawin sa isang lalaki o sa inyong relasyon upang siya naman ang mabaliw at syempre ang palaging maghanap sa inyo. Alright? So bago natin to simulan, isa lang palagi ang aking hinihiling if ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga video, wala naman po itong bayad. So isa lang palaging hinihiling ko if ever na mag-subscribe kayo, mag-like at mag-comment dito, malaki na po yung magiging tulong niyan dito sa ating munting channel. And sa nga pala, bago po natin to simulan, sa mga gusto po na magpa-love advice o magpa-shoutout o kaya naman humingi ng kapirasong advice lang. O pwede po yun. Kahit sa hulihan po ng ating topic, pwede ko po kayong bigyan ng advice galing sa comment section. So mag-join lang po kayo sa ating membership para po sa ganon, maano ko po kayo, ma-prioritize ko po kayo. At sa mga gusto naman po diyang magkaroon o kumuha ng one-on-one coaching, ibig sabihin ako po mismo ang tututok sa inyo para sa ganon, malaman ko po kung ano po yung eksaktong sitwasyon po ninyo. Pwede po tayong magtawagan, mag-chat, o kung ano pa mang gusto ninyo para matulungan ko po kayo. Basta mag-join lang po kayo sa membership. Tingnan nyo lang po sa baba ng ating description na to, kung saan pa man, yung ating membership dyan. Mag-join lang po kayo at malaki po yung maitutulong yan para sa inyong mga pinagdadaanan sa inyong mga buhay pag-ibig. Okay? Maliwanag tayo dyan, ha? So kung handa na po kayo, let us proceed to our main topic. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong i-apply o gawin sa isang lalaki upang lagi kanyang kabaliwan at most of the time, lagi ka rin niyang hanapin? So number 1, huwag mong sanayin na palagi mong hawakan ang iyong cellphone at palaging unang magparamdam. Mga girls naman, ang gusto nga nating mangyari dito, ang goal nga natin dito ay kayo yung kabaliwan, kayo yung mamiss, kayo yung hanap-hanapin. Bakit palaging ang bibilis nyong mag-reply? Tapos sa umaga, 3:00 pa lang ng madaling araw, nagtatype ka na kaagad, ang haba-haba. Hindi kayang basahin ng isang upuan. Mga girls naman, ano ba naman yan? Magpa-miss naman kayo. Okay, ipaalam mo sa isang lalaki yung halaga mo. Dapat ikaw yung iniisip niya. At mangyayari lang yon kapag wala siyang idea sa'yo. At paano mangyayaring mawawalan siya ng idea sa'yo? Di, huwag ka munang magparamdam. Okay, kahit umabot ng 3:00 ng hapon, huwag ka munang magparamdam hanggat hindi siya nagpaparamdam. Ganyan ang totoong naglalagay ng value sa sarili. Kailangan ikaw yung hinahanap, hindi ikaw yung naghahanap. Yan yung isang tip ko mga kamamay. Huwag kayo palaging karning-karning mag-type sa umaga. Huwag kayong karning-karning palaging naunang magparamdam kasi hindi makakatulong yan para hanapin ka at kabaliwan ka ng isang lalaki. Okay? So next, iwasan mo ang maging toxic sa kanya. Dapat good vibes lang. Yes, mga girls. Okay, yung iba pag na-boring, inaaway. Yung iba pagka medyo tahimik ang relasyon, okay, smooth. Ginagalit yung lalaki, ipaprank, akala nakakatawa. Hindi mga girls, dapat hindi ka toxic. Dapat hindi palaging mainit ang ulo mo. Hindi mo po pwedeng idahilan sa akin na, kamamay, binibiro ko lang naman Kamamay, tinitingnan ko lang talaga kung mahal talaga ako. Hindi magandang biro yung kamamay. Okay, huwag kayo palaging toxic. Huwag kayo palaging sobrang higpit. Nagpapaalam ng maayos yung lalaki. Babe, pwede ba akong lumabas kasama mga tropa, kakain lang daw ng lomi. Kakain lang daw ng konti sa labas. Kasi ngayon lang ako nakapag-day off baka naman daw. O kaya naman, babe, pwede bang makisama, magiinom lang daw ng konti. Kasi ngayon lang yung free time ko sila na yung nag-adjust para sa akin. Tapos hindi mo pa papayagan.
Diba? Mga girls naman, isipin nyo naman, kung yung lalaki sasaya na hindi naman nagkakaroon ng aberya sa inyong relasyon o wala naman kayong lakad na masasagasaan, payagan nyo. Huwag kayong maging toxic mga girls. Dapat good vibes lang. Sigurado ako darating ang panahon, darating din ang time na kayo rin yung hihingi ng pabor sa kanya. Gusto nyo ba na kung ano yung naging desisyon nyo ngayon, ganyan din ang maging desisyon ng isang lalaki pagdating ng araw na yon, na kapag kayo ang humingi ng pabor, hindi rin kayo payagan? Tingnan natin kung ano magiging lasa. Kaya ngayon pa lang mga girls, kung sa tingin nyo magiging masaya yung lalaki, wala namang magiging problema sa inyong relasyon, payagan po ninyo. Huwag kayong maging toxic, dapat good vibes lang. Okay? Sa ganyang paraan, kababaliwan ka at lagi kang hahanapin ng lalaki. So next, maging pabebe. O dapat magpakipot ka rin paminsan-minsan. Kamamay, totoo ba yan? Baka mamaya mabuisit sa akin yan, ha? Paminsan-minsan lang naman, pabebe. Hindi ko naman sinabing awayan ninyo, eh. Magpabebe lang kayo. Diba? Anong ibig mo sabihin pabebe? O kailan niyang ginagawa mga kamamay? O kamamay, kailan niyang ginagawa? Mga kamamay, eto, for example, magpabebe kayo, halimbawa, naglalabing-labing kayo. Eto labing-labing na to, para sa ganun ay madali niyo pong matandaan o makatch up. Pag naglabing-labing kayo, wag agad tihaya, wag agad bukaka. Kailangan, magpakipot-kipot din muna kayo. Sabihin mo, baby, wag naman ngayon eh. Siyempre, pagod na pagod ako sa trabaho. Siyempre, pipilitin ka niyan. Eh, sige na, dali na, tagal na natin hindi naglalabing-labing eh. Eh, babe naman eh, pagod na pagod ako, tsaka hindi pa ako naliligo. Okay, magpapilit ka, magpabebe ka, tapos gusto mo rin naman, pumayag ka rin. Sabihin mo, sige babe, mabilis lang ha. Sige na nga. Mga ganon. Sa ganyang paraan, maaalala ka ng isang lalaki. Yung mga panahon na pinipilit ka niya, kumpara doon sa pag pinilit ka niya, open agad. Hindi niya maaalala yon. Mas maaalala at mas matatawa ang lalaki kapag naiisip niya yung mga ganong pilitan factor na ganon, yung mga pabebe niyong ganyan. Okay? So isa lang yung example, pero maraming pagkakataon na dapat nagpapabebe kayo, pero papayag din kayo. Mas nakakapagbigay ng pagkabaliw sa lalaki at lagi kanyang hahanapin. Pipilitin ka lagi niya ng pipilitin kasi nasatisfied siya. Kasi nagkaroon ng thrill. Ganyan ang mga lalaki, gusto nila thrill. Kaya magpabebe, di ba? Magpabebe kayo, kaya naman magpakipot paminsan-minsan, makakatulong yan, promise. So next, iwasan nyo rin ang palaging pagdududa at ang pagiging silosa. Wala namang ginagawang masama yung lalaki. Lagi na lang nagdududa. Na-late lang ng uwi dahil nakapag-OT. Hindi naman palaging na-late ng uwi. Galit na galit ka agad. Hindi kumikibor, hindi nangingibo, hindi malang kinakausap. Silent treatment ka agad sa lalaki. Eh malamang sa malamang. Okay? Pag ang lalaki pagod din, away talaga yan. Kung gusto nyo, nakabaliwan kayo, palagi kayong hanap-hanapin ng isang lalaki, ilagay po ninyo ang inyong pagsiselos at ang inyong pagdududa. Kung wala naman kayong sapat o basihan, ebidensya pagdating sa pagsiselos nyong ganyan, huwag nyo nang pairalin pa. Kasi nakakababa ng ng value, nakakababa ng tingin. Pagdating sa isang lalaki, yung pagiging ganyan din po ninyo. Nagtatrabaho, nagiging tapat na nagtatrabaho yung lalaki, tapos bigla kayong dadali ng ganyan, magdududa, magseselos, wala namang kasilos-selos. Pag nakita nyo may kausap na babae yung asawa nyo, yung partner nyo, talagang kukumprontahin ninyo, mapapahiya siya, huwag namang ganyan. Please mga kamamay, kung gusto nyo kabaliwan kayo, hanap-hanapin, ipakita nyo sa inyong mga asawa, sa inyong mga partner na meron kayong tiwala sa kanya. Na kahit mahuli mo siya o makita mo siyang may kausap na babae, okay, mahinahon ka. Pwede mo naman tanong, babe, sino yung kausap mo? Sino yung lagi mong katawagan? So, ganun ang pagtatanong. Hindi yung, babe, sino ba naman yan? Babae na naman? Ano ba naman yan? Huwag ganun. Dapat mahinahon. At syempre, ilugar po ninyo ang inyong pagdududa at ang inyong pagsiselos. Okay? So, maliwanag tayo dyan, ha? So, next. Maging busy pagdating sa sarili mo at sa pag-self-improve. Yes, mga kamamay, pagdating sa sarili mo, halimbawa sa trabaho, okay, sa negosyo, magpaka-busy ka, hindi po pwedeng lalaki palagi ang babantayan mo. Hindi po pwedeng palagi kang nag-a-update, palagi kang tumatawag. Bakit mo ginagawa ang palaging ganyan? Kasi nagdududa ka?
Nagsiselos ka? Baka mamaya kung sino-sinong nakaka-chat ng lalaki. Hindi makakatulong mga girls yan. Kailangan, instead na mag-focus ka sa kanya o magbigay ka ng mas maraming atensyon sa isang lalaki, bakit hindi ka nalang mag-ayos? Hindi mo nalang ituon, ibuho sa sarili mo ang oras mo. Okay, mas magiging high value ka pang babae dyan. Kasi kung mamatahin mo ang lalaki, lagi mong babantayan ng lalaki, mag-aaway na kayo na mag-aaway at malamang sa malamang, hindi mangyayari na kababaliwan at palagi kanyang hahanapin kapag kaganyan. Kaya hanggat maaari, mag-focus ka sa sarili mo, mag-ayos, magpaganda at sigurado ako bubuyog ang lalapit sa bulaklak kapag nangyari yan. Okay? And last, huwag kang maging martir sa pananakit at pang-aabuso niya sa iyo. Anong ibig kong sabihin, kamamay? Kung palagi po kayong nag-aaway, kahit alam mo na nasa tama ka naman, nasa katwiran ka naman, pero yung lalaki, laging nagsisinungaling, laging nag-iinom, laging late nang umuwi, okay? Lagi na lang babalitaan mo na may kasamang babae, nagtataksil, minsan nahuli mo pa. Huwag po kayong maging martir. Sinasaktan na kayo eh. Yung sarili nyo nga, hindi nyo marespeto kasi martir na kayo eh. Hinahayaan nyo lang. Yung ibang tao pa, kapag ka ganoon, matuto kayong lumayo. Matuto kayong mag-no contact rule. Matuto kayong, alam mo yun, irespeto ang sarili. Matuto nyong iiwas ang inyong sarili mula doon sa mga taong hindi kayo pinapahalagahan. Kasi pag nag-no contact rule po kayo mga kamamay, lumayo po kayo sa mga taong ganyan, na hindi kayo binibigyan ng halaga, sinasaktan lang kayo at inaabuso, hahanapin po kayo nila. At doon nyo po malalaman kung ano talaga ang inyong status sa puso ng isang lalaki. Kung kayo ay hahanapin, okay, at least may pagmamahal pa kasi hinahanap kayo. Pero kung hindi na, maliwanag ang resulta, maliwanag ang dahilan na dapat hindi ka na talaga nagtitiis sa kanya. Okay, kung gusto nyo lang din na hanapin kayo at kabaliwang kayo, matuto kayong lumayo para makita ng isang lalaki ang inyong halaga. Kasi mas nakikita ng isang tao ang halaga ng isang bagay kapag ito ay wala na sa kanila. So mga kamamay, sana po makatulong ang ilang mga love advice na ito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig at sa mga nakakaranas nito. Okay, mag-join na kayo sa ating membership kasi makakatulong po ito at ako mismo ang sasagot sa inyo, makakausap nyo para magbigay talaga ng angkop na payo pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. So mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.